Isang kwento ng pagtatangkang mabura ang nakaraan, kung saan ang katalinuhan ay maaaring maging kaharian o saksi sa sariling pagkawasak. Handa ka na bang harapin ang kakaibang misteryo ng Glory at Moon Chow murder case? Mag-subscribe na at tuklasin ang kakaibang kaso na magbibigay liwanag sa mga sikreto ng nakaraan. Kumusta mga kaibigan? Ako ay muli nagbabalik para sa isa na namang nakakatakot na episode sa Pinoy Real Crime Stories. Ako si Maya, ang kasama niyo na maglalakbay sa isang krimen kung saan pinatay ng isang anak ang kanyang sariling mga magulang. Ang anak na tinaga ang kanyang mga magulang at itinago ang kanilang mga ulo sa ref. Ang pangunahing salarin sa kaso na ito, si Henry Chow Hoi Lung, na ipinanganak noong Hunyo 7, 1983 at 29 years old na mangyari ang karumal-dumal na krimen. Ayon sa mga kaibigan ni Chow, si Chow ay nabubuhay sa kanyang sariling mundo mula pa noong bata siya. Ayon sa kanyang mga kaibigan, nakilala siya ng maraming taon. Naiinis si Chow sa kanyang mga magulang dahil pinilit siyang mag-aral ng piano noong siya ay nasa elementarya. Sa sekundaryang paaralan, nahihirapan siyang makasabay sa kanyang academic performance dahil sa mga emosyonal na problema. May problema sa pakikisama sa kanyang mga kaklase at hindi pumasa sa Hong Kong Certificate of Education Examination. Sa kalaunan, inayos ng kanyang mga magulang na mag-aral si Chow sa Australia. Noong panahon na iyon ay madalas na biktima ng diskriminasyon at pang-aapi si Chow kaya napagdesisyonan nitong bumalik sa Hong Kong noong 2003. Hindi na niya pinahayag ang kanyang mga saloobin sa kanyang mga kaibigan at medyo naging mahiyain ang kanyang personalidad. Ang pangalawang akusado sa kaso ay si Angus Che Chun Kei na may lahing Macanese mula sa kanyang ama. Naalala ng mga kaibigan niya na may magiliw at malinis na personalidad si Che at minsan ay nagkaroon si Che ng relasyon sa kanyang kapatid na babae. Sa kalaunan, pumunta si Che sa New Zealand at doon ay nakilala ang isang babae. Ngunit niloko siya nito sa pera. Pagbalik sa Hong Kong noong 2010, sinubukan niyang magpakamatay ng 3 beses sa kanyang tahanan sa pamamagitan ng pagsusunog ng uling, pag-inom ng laso ng daga, at pag-inom ng mercury. Iniligtas siya ng kanyang kapatid nang bumalik ito sa oras. Gayunpaman, siya ay nagdusa ng permanenteng pinsala sa utak, bumagal ang kanyang pag-unawa at mayroong masamang memorya dahil dito. At nag-iba ang pananaw ni Che, pati ang pagtingin sa mundo. Noong 12 ng Marso taong 2013, 5 araw matapos maghain ng ulat ukol sa nawawalang mag-asawa, narinig ng 2 magkapatid na Chow mula sa pulisya na walang departure record ang kanilang mga magulang na umalis ng Hong Kong. Kaya naman ang 13 ng Marso taong 2013, lumapit si Henry Chow Hoi Lung at ang kanyang mas nakatatandang kapatid sa Apple Daily na nagsasabing hindi sila nakakarinig mula sa kanilang mga magulang mula noong 2 ng Marso. Sinabi ni Chow na bago ang kanilang pagkawala, inabisuhan siya ng kanyang mga magulang na plano nilang maglakbay patungo sa mainland China. Pagkatapos nito, lumikha ang magkapatid ng isang Facebook page na may pamagat na My Missing Dad and Mom at humiling ng impormasyon mula sa kanilang mga kaibigan at sa publiko na maaaring makatulong sa paghahanap ng kanilang mga magulang. Noong 14 ng Marso 2013, inimbita si Henry Chow sa istasyon ng pulisya para sa muling pagsusuri. Naglabas ang Apple Daily ng mga artikulo tungkol sa paghihirap ng magkapatid na Chow na hanapin ang kanilang nawawalang mga magulang. Sa panahon ng pagsusuring ito ng pulisya, nag-text si Chow sa kanyang mga kaibigan sa WhatsApp group na HK Tekken at inamin ang krimen. Inilarawan pa ni Chow ang mga detalye at dahilan ng pagpatay. Noong 15 ng Marso taong 2013, isang araw matapos ang pagsusuri, si Chow at ang kanyang mga kaibigan na si Angus Che Chun Kei ay inakusahan ng pagpatay at pagputol-putol sa katawan ng mga magulang ni Chow sa apartment ni Che.
na naganap sa Tai Kok Tsui sa Hoi Hing Building, Kok Chung Street. Ayon sa mga ulat, inimbita ni Chow ang kanyang mga magulang na bumisita sa apartment ni Che na sinasabing bagong inuupahan niya at sinamahan ni Che sa kanyang pagpatay sa kanila. Sina Glory Chow Wing-ki, 65 taong gulang at Moon Soo Yu-ti, 63 taong gulang, ay pinatay sa bahagi ng Kok Chung sa Tai Kok Tsui, Hong Kong, marahil noong ika-1 ng Marso taong 2013. Ang kanilang pinakabatang anak na lalaki, si Chow, at ang kanyang kaibigan na si Che ay inakusahan sa pagpatay na una nilang itinanggi na sangkot sila. Sa panahon ng pagsusuri ng pulisya, inamin nilang pagkatapos ng pagpatay, hinati-hati nila ang mga bangkay ng mga magulang ni Chow at niluto ang mga labi na may asin upang gawing parang barbecue pork. Itinago nila ang mga labi sa mga lunchbox na inimbak sa refrigerator. Ang mga detalye ng kahindik-hindik na pagpatay ay nagbigay daan sa napakaraming media coverage sa Hong Kong. Noong ika-20 ng Marso taong 2015, nahanap ng High Court Deputy Judge na si Michael Stuart Moore si Chow na guilty sa kasong dobleng pagpatay habang inosenteng itinuring ang kanyang kasabwat na si Che sa parehong bilang ng pagpatay. Dinescribe nito si Chow bilang isang lubhang mapangarib na tao at isang aktor na kayang magsinungaling sa kahit na sino. Sa masusing pagsisiyasat at investigasyon, inangkin ni Chow na nag-coordinate sila ni Che para sa atake noong sandaling dumating sina Glory Chow at Moon Soo sa living room dahil ito ang oras na nararamdaman na nila ang pagiging handa. Dinescribe ni Chow ang kanyang kasabwat na si Che bilang isang napakalakas na lalaki na sumakal kay Moon Soo mula sa likod habang hinihiwa ang kanyang lalamunan. Inamin naman ni Henry Chow na tinaga niya ang kanyang ama sa batok, ngunit sinabi niya na si Che ang nagtapos ng trabaho sa hiwa ng lalamunan ni Glory Chow. Ang ulat ng otopsiya ay nagtiyak ng sanhi ng kamatayan. Bumalik si Chow sa lugar ng krimen sa Tai Kok Tsui 4 na araw matapos ang insidente. Sa panahon na ang lahat ng bahagi ng katawan ay natapos ng gupitin, binutburan ng asin at inilagay sa refrigerator. Dinescribe ni Chow ang kanyang papel sa dobleng pagpatay bilang pangpatay lamang habang si Che ang naggugupit ng mga katawan. Ayon kay Chow, noong una ay sinubukan ni Che na itago ang mga labi sa anyo ng mga bricks sa pamamagitan ng pagtakip sa mga ito ng semento at buhangin. Pagkatapos, nagplano siyang mas madali na lutuin ang mga labi at itago ang mga ito bilang char siu o barbecue na baboy. Ang ilan sa mga labi ay tinakpan din ng buhangin at itinapon sa karagatan. Sa pagsisiyasat noong ika-15 ng Marso, natagpuan ang mga ulo ng 2 biktima sa loob ng refrigerator. Sa mga refrigerator na iyon, natagpuan ang mga lunchbox na naglalaman ng dilutong laman ng tao at 3 bag na naglalaman ng tinadtad na mga paa at iba pang bahagi ng katawan. Ayon sa mga video interview na ipinakita sa jury, sinabi ni Chow na ang kanyang ama ay isang mayabang na tao na iniwan siya ng walang kapayapaan, habang ang kanyang ina ay laging malungkot na tinititigan siya kapag hindi siya nag-aambag sa pamilya. Inakala ni Chow na malulutas niya ang kanyang problema sa pamamagitan ng pagpatay niya kina Moon at Glory Chow. At aniya, if they died, I could be reborn. Sinisisi niya ang kanyang magulang sa mga kanyang failures sa buhay. Ang consultant ng Shulam Psychiatric Center, si Lu Xinghung, ay nag-conduct ng IQ test para kay Che at Chow. Ang IQ ni Chow ay natuklasang 126, mas mataas kaysa sa karaniwan, habang ang IQ ni Che ay 84. Inilahad ni Lu ang posibilidad na si Chow na may mas mataas na IQ kaysa kay Che ay maaaring nagmanipula at nag-frame kay Che para sa pagpatay. Noong ika-20 ng Marso taong 2015, inilabas ang hatol. Natuklasan ng High Court Deputy Judge na si Michael Stuart Moore na guilty si Chow sa kasong dobleng pagpatay habang inosente naman si Che sa parehong bilang ng pagpatay. Hinatulan ng habang buhay ng pagkakakulong si Chow habang hinatulan naman si Che ng 1 taon para sa pagpigil ng legal na paglibing ng mga bangkay. Dahil nakapilit na si Che ng 2 taon sa panahon ng pre-trial detention, siya ay agad na pinalaya. Ano ang opinion sa kaso ng Glory at Moon Chow murder case? I-share ang inyong mga saloobin sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga karagdagang kwento ng misteryo at krimen dito sa ating channel.
Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating episode ngayon sa Pinoy Real Crime Stories. Kung nais ninyong makarinig ng iba pang mga kwento o mayroon kayong nais na talakayin, huwag mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga susunod na kwento ng misteryo at kasaysayan ng krimen. Ako si Maya at hanggang sa susunod na paglalakbay, mga kaibigan, paalam!